may mga ano tayo, marami tayong mga young students na nag-graduate and papasok na ng workforce. Marami actually nagtatanong nga kung okay ba maging TNSV rider. Anong masasabi nyo sa kanila? Anong mga payo nyo? So let's start with si Ronaldo dahil siya yung pinaka-wise. Anong payo natin sa mga gustong yung mga rider? freshly graduates o gusto nilang sumabak sa ganitong pinapayo ko sa kanila. Simple lang naman eh. Kung magiging masaya ka at kikita ka dito sa mga namin, like Angkas, Mobit, Joyride, Grab, kung kikita ka at makakatulong sa pamilya mo, go. Ngayon, unahin mo muna i-pursue yung gusto mong maging karir. Yung karir mo muna, unahin mo. Pero pwede mong ipantulong sa gusto mong karir yung mga ginagawa namin ngayon. Kasi marami sa amin, ginawa lang stepping stone to. Kasi dito madali ang pera eh. May load kang 200 pesos sa app. Kikita ka na ng 800 yan pag naubos mo yan. 200 pesos. That's 20% of 1,000 eh. Diba? Hindi namin alam. Yeah, you mean yung parang top up? Yes, top up. Okay. Meron ka lang 200, meron ka 100 gasolina, meron kang bagong motor kasi karamihan ngayon ng mga bata, ng mga gumagraduate, may mga motor, kumukuha ng lisensya. Red Pixer. Gawin nyo, pasukan nyo na to. Okay lang to. Magiging malaking tulong to sa pamilya nyo. Yun yung kagandahan ng trabaho namin. At, ang isa pang napaka-importante, legal. Legal yung Marangal. pinagkakakitaan mo. Laban lang. Huwag mong isipin na maraming chicks dito. Nash, narinig mo yun, ha? Jerome, anong mapapayo mo doon sa mga interested maging riders? Sa mga nag-iinteresado maging MC rider, masasabi ko sa kanila, huwag sila lang nakapokus dun sa kita. Kasi pag nagkwento yung mga yan, oy, magkano kinikita mo dyan? Masasabi mong above minimum. Tapos hawak mo yung oras mo, wala kang boss, anytime kung anong oras ka gustong pumasok, nakikita mo yung magandang resulta eh. Huwag ka lang doon nakapokus sa maganda. Tignan mo yung sakripisyo. Diba? Kasi sabi nga nila kapag nagmumotor ka, yung isang paa mo, halos nasa hukay. Andun talaga yung, minsan nakahinto ka lang, hindi mo alam, yung mga sasakyan na sasagasa sa'yo. Talaga hindi rin siya safe. Pero sabi nga doon, tama yung sinabi ni Kuya, hanggat bata ka, marami ka pang pwedeng marating. At hindi ko sinasabing mababa ang gantong estado ng hanap buhay. Hindi talaga. Isa to sa hanap buhay na kung saan marangal. Isa to sa hanap buhay na talagang nakakasuporta ng pamilya. At masasabi natin, itong trabaho nito, sabi nga nila, hindi ka man tumitingin sa estado ng ano mang natapos mo. Kasi may mga sinasabi, ay mga rider yan, kaya nag-rider yan kasi hindi nakapagtapos yan. No, ako graduate ako ng college. So, hindi nila pwede sabihin, ay, walang natapos yung mga yan. Hindi, may mga rider din na sinasabing, walang maraabot yan, walang mararating yan. Yan yung mga taong bulakbol. Kaya, dyan lang bagsak nila. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. So, tatandaan natin, hindi yan makikita lang sa estado ng pamumuhay. Yan. Lahat tayo, bilang isang kabataan, kung naghahangad ka, welcome ka sa ganitong klase ng pamumuhay. Basta tatandaan mo, huwag ka lang nakapokus dun sa mga benepisyo. Titignan mo, wala nang madaling trabaho. Walang madaling Actually, trabaho. tama yan eh. Kasi may nakikita din ako na na mga seaman, pagkababa nila ng barko, pag medyo low budget sila, nag-aangkas sila or naggaganito sila sa mga joyride, sideline. So, marangal pa rin talaga. Oo, saka sustainable talaga. Parang lahat ng trabaho naman kasi dapat marangal yung... At saka hindi kayo nasisiro talaga dito, no? Laging meron. Hexter, sa'yo, as an person na nagtrabaho sa corporate tapos ngayon lumipat ka sa TNSB, ano yung mapapayo mo dun sa mga, lalo na yung mga baguhan, yung mga students, ganyan, na mag-graduate, gusto nila pumasok, or payo mo rin for, ganyan, ex-office, or mga nasa corporate na baka iniisip nila, is this for me? Kakayanin ba neto yung needs ko? Ganyan. Para sa akin, yung mga baguhan na gusto maging rider, MC Taxi, tiyaga lang, kikita ka dito. Huwag kang susuko
tira ka lang ng tira, kikita ka dito. Si Ronaldo na Panama. Tira ka lang dito. Panama. Bantiya. Tira ka lang ng tira, kikita ka talaga dito. Hindi ako nagbibiro, alam nila yan. Tumira ka lang, talagang may pera ka dito. Sipag lang. Sipag lang, pero unahin yung lisensya yung mga baguhan na. Yung mga baguhan. Siyempre, oo. Huwag Kailangan tayong na kamote. muna. Kasi yung iba kasi bumibili na ng motor, wala pang lisensya eh. Aralin nila yung mga rules sa kalsada. Example lang, meron ako na isa kayo na isang call center agent na tinatanong sa akin magkano kita ko sa isang araw. Eh di kinuwento ko siya, sabi niya, Kuya, gusto ko na mag-transfer sa to lang. Hintay ko lang ma-release yung motor ko sa motor trade. Mag-aano raw siya. Nasa call center siya. Gusto raw niya maging MC taxi rider. So yung sa mga baguhan, kung na napapanood nyo to, sipag lang, kikita tayo. Sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Siguro yung sa call center na yun, palaging minumura yun. Kaya gusto na lumipat sa... Feeling ko sa call, Palagi nang minumura yun. minumura ng Ayaw na customer niya niya. Minamanya ka ni TL. Ito, Tapos laging graveyard. lalong graveyard. Okay, last. Anong payo natin para sa mga baguhan? Ang mapapayo ko dun po. Yun nga, tulad nga ng sinabi ni Kuya. Kung anong nasa puso nila, sundin nila. Tsaka, eto, di naman ganun kadali mag-rider kasi init at panahon, muulan, uuwi kang madungis, magugulat ka, tingin ka sa salamin. Di ba? Mararanasan nila yon. Pero ang payo ko sa kanila, pagka once na maging rider na sila, wag muna sila basa-basa yung bakbak ng bakbak. Kunin lang nila yung mga kaya lang muna nila na malalapit. Para hanggang sa masanay sila. Parang build-up Kasi experience. nakakatakot talaga sa kalsada, tutusin. Mapadaan ka sa malalaking highway. Osmania. Diba? Di mo alam. Talagang... Lalo na dyan sa, sa Commonwealth. Di ba? Ang laki ng kalsada doon Laki eh. ng lawak yan. eh. Kaso dyan. Kasi iba yung kaba eh. Oo. Di ba? Kahit May matagal LTO na pa dyan. nagmumotor eh. Doon lang muna sila, may stay lang muna sila sa mga abot lang nila. Wag Hanggang nilang sa matuto gulatin. sila. Pagka nakuha na nila yung diskarte nila, yun, doon Nakakotse sila ako, takot pa rin ako sa Commonwealth. Tas Saka wag nila ingat gulatin lang, yun. ingat lang lagi sila. Tsaka, pwede naman tong yung part-time lang eh, wag yung... Oo. Ang hirap kasi mabigla eh, 'di ba? Lalo na kung hindi ka pa talaga sanay sa Kasi yung kalsada. isang kaibigan ko, bago siya eh, first day niya, in-accept niya yung Pasay. Sabi niya, kinakabahan siya. Sabi, sige, ang bahala. Gusto niya ipa-cancel kasi naka-auto accept siya eh. Sabi, kuhain mo muna yung kasi naalalayan ko siya, yung mga malalapit lang. Nakiusap ako dun sa passenger, kinancel. Tapos siya, hanggang sa nasanay na siya, hanggang bumabiyahe na, hanggang madaling araw pa. Lakasan lang din ng loob. Parang ako So parang suggested talaga nyo talaga na yung mga fresh graduates na mag-try ng TNVS, ngayon, MC Taxi. TNVS ba? Kanino pa sinasabi TNSB? At Walang nag-correct. TNVS yun. TNVS. Walang nag-correct sa akin. Gago naman kayo. Hindi naman mukha akong tanga dito. Sa bunganga ko eh. TNVS pala. Transport. TNV. Okay. Di ba napag-usapan na nga natin na malaki nga talaga yung kita or sapat siya for everyday. Ngayon, tatanungin natin. 1 week. Okay, eto. 1 week. Proof tayo. Shout out to our sponsor, Zendease by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, Zendease ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with Zendease. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again, One Export Zendease. 1 week. Okay, eto. 1 week. Proof tayo. 1 week to. Yung 8,000 plus. Malakas ko. Ang laki. Oo nga. 3 days to yung kabila. Oo. Ang laki. Mas yung malaki pa 8K. sa atin. Ah. Oo. Ayan, Depende kasi Ebidensya yan. laki nga. Ito yun, tapos nasaan yung picture ng 21-year-old na pwede. Narinig niyo yan sa mga interesadong maging TNVS na rider or Ito mo driver. naman, di ba? Kung gaano kalaki. Okay siya. Tapad pa ako niyan kasi Talaga. na tayo eh. Mahina na yung ating di ba? Tama. Kung nagtatrabaho ka ng maayos, Mag-resign na. mag-ano ka. Resign ka na. I think that's yung magandang point yun na hindi to something to laugh at kasi nga kumikita sila ng good Legit. money. Kung nagtatrabaho ka ng maayos, kung honest ka, tira ka lang ng tira ng mga
pasahero. Teka, i-twist natin. Hindi, kumbaga sa ano nila, kumbaga sa binibigay nilang sipag or effort sa trabaho, worth it talaga. Bumabalik kahit pa paano. Legit talaga yung kita dyan. Pera Basta, talaga. huwag kayo magnakaw ng Accept- french fries. Huwag yun lang bawasan yung mga pagkain. Kahit yung mga, di ba yung sa McDo, di ba french fries, lalagay nila dun sa lalagyanan. Tapos minsan may nahuhulog na french fries dun sa paper bag. Yun siguro pwede mo naman kunin yun. Kasi yun yung libre. Pero kasi baka Check ko lang naka-video kung ka pa kompleto. rin. Ah, Baka nga naka-video anyway. ka pa rin eh. Kapag ba yung sa kita nyo, pwede ba natin siya i-categorize kung ano yung pinakamalakas? Mula sa normal day, maulan, saka holiday. Alin doon yung mga pinakamataas yung kitaan nyo talaga? Sa akin, as a Grab, Kasi minsan ang arte eh. pag Hindi nag-grab ako, tumatanggap. pabor sa amin na ulan. Yung mga padala, pabili, yung food. Kasi natatamad na yung lumabas eh. Order ng order yan. Eto, tanong ko, na-mention mo, pabor sa inyo pag umuulan kasi nga maraming nagpapadeliver, ganyan. Pero pag bumabagyo, Naranasan ko nitong July. Yung dito lang. Nung, 3 bagyo yun. bago magbaha-baha, Mm-mm. lumabas ako noon ng alas 7 hanggang alas 6. Kumita naman ako ng 2.7. 2.7 pa lagay nun. Oo. Bagyo pa yan. Bagyo. Bagyo yan. Halos gusto ko pa nga sana bumili kaso basang-basa na ako eh. Mm-mm. At giniginaw na rin ako. Kasi pag ganyan bumabagyo, we try not to eh. Kasi parang, ay nakakaawa naman dun sa rider. Pero may mga nababasa naman ako sa social media na parang Mas may okay. mga rider na parang, hindi, mas okay sa amin. Kasi dito kami, tiba-tiba kami dito. Ganun. Basta hindi bumaba. Huwag naman yung... Oo. Sa Grab food, Disadvantage na yun ba? sa Grab food, malakas talaga. Pag maulan. Pero, yung sa passenger, tulad sa amin, medyo humihina yan pag malakas ang ulan. Pero pag ambon-ambon lang, Malakas yun. Yun, buhos ang pasahero dyan. tiba-tiba. As in buhos. Yung ambon-ambon lang. Pero pag malakas talaga, Hindi na kasi kaya. ayawan na yan. basa-basa Kasi yung kapote. pag nabasa ako, bahala ka sa buhay niyo. Hindi na ako babiyahe, basa na ako eh. Pero bakit ba kasi ang hirap mag-book kapag maulan? Konti rider. Ayaw din nila. Pero yung iba kasi gusto namin. Oo. Last question ko lang. Ano yung pinakamasarap na nakain nyo on the road? Ikaw, alam na natin. Senior high. Alam na natin yung nakain ni Ronaldo na masarap. Kasi minsan nakikita ko talagang sarap ng kain ng mga ano eh. Yung mga Jolly Jeep. Oo, yung mga Jolly Jeep. Sikat din eh. Ano yung favorite nyo na on the road na snack or meal? So, walang malaman. Masusponsoran pa tayo Oo, yan. baka- Oo. Hindi naman tayo siguro sponsor ng Jolly Jeep, no? Pero, Ay. baka, malay mo, Malay di ba, mo, di ba? mapapunta natin sila. Di ba? Ano? So laging pag ganun naman. Sige, sige. Ikaw naman. Sana hindi. Oo, kasi tipid ako. tipid ako sa mga ganyan eh. Tipid Nagbabaon ka. Pero kung nakain Uuwi ka ako, sa tapos labas, kakain ako sa bahay. hindi ka na makain sa labas. Hindi na. Pag merienda naman, madalas binibili ko lang mga Angel's Burger. Tapos tuhog-tuhog. Yun lang, tipid ako eh. Exter sa'yo, Sir, nagbabaon ako eh. baon, Baon talaga. Jerome. Wise. May time na nagbabaon ako. May time din kumakain din ako sa labas. Pero kadalasan, yung treat ko na lang sa sarili ko. Pag uwi ko kasi, yan, kakain kami ng wife ko sa labas. Yan. So, sasabihin ko sa yan, saan mo gusto kumain? Sasabihin ko, malaki kinita mo ngayon. Mukhang tiba-tiba ka. Kuya Ronaldo, parang ibang baon yata yun sa kanya. Parang baon na yun. Baon na yun sa kanya eh. Hindi, ako naman iba kasi kami pag kumain eh. Grupo kasi kami kapag kumakain. Mas masarap yung ganun. Oo, grupo kami. Minsan, yung sinigang na panga dyan sa may, Sarap niyan. diliman. Minsan nga, pag may konti tayong ipon, meron tayong nagpi-crispy pata pa ako dyan sa katabi katabi niya, nung bar ni Vice dyan sa Diliman. May katabihan dyan na kainan eh. Yun nga kasi byudo, wala naman akong kailangan pakainin. Sarili ko lang. Nakasama ako sa nanay ko. Yung nanay ko, pag iwan lang ako pera para wala kasi magluluto ng baon eh. Kaya tropa-tropa pag kumain. Yun. Paris, parang di nyo nabanggit. Parang bigla akong nalungkot doon. Paris. Kuya sa part na wala magluluto. Nakakasawa kasi pag everyday pares ng pares. Kaya minsan tinatry ko magbaon. Pares.
turn down ko nga yung kay ano eh. Kay ano, yung... Hindi mata. Oh, wag mo na. Hindi ko na nga binanggit eh.